Tinanggap ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag itong isang mahalagang hakbang sa paghahanap ng hustisya para naman sa mga biktima ng war on drugs dito sa Pilipinas. Ayon sa opisina ni International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan, kasalukuyang inihahanda ang unang pagharap nitong si Duterte sa hukuman. Aniya, ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-aming ginagampanan ang mga pagsisikap upang panagutin ang may sala sa mga seryosong krimen. Lumalabas sa kanilang investigasyon umano na may pananagutan ng dating presidente sa crime against humanity at murder sa ilalim yan ng ikapitong artikulo ng Rome Statute na naganap sa Pilipinas mula Nobyembre 1 ng taong 2011 hanggang Marso 16 taong 2019. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. Bahagi yan ang mapahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ayon pa kay Khan, ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng kanilang panig upang bigyang hustisya mga naapektuhan ng madugong kampanya kontra sa ilegal na droga. Ang kaso laban kay Duterte ay bahagi raw ng patuloy na pagsisikap ng International Criminal Court na panagutin ang mga may kasalanan sa malalaking krimen. Aniya, patuloy ang mga ito sa pagsisikap upang tiyakin ang hustisya para naman sa mga biktima ng kinasasangkutang krimen ng mga nasa likod nito. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Bahagi pa yan ang mga pahayag nitong si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Umaasa naman ang opisina ng naturang opisyal na makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Pilipinas para sa posibleng kooperasyon at patuloy rin nilang binabatay ang kanilang mga hakbang sa investigasyon at sa suporta na rin ng pambansang ahensya ng ating bansa at maging sa pandaigdigang aspeto at mga organisasyon, civil society groups at mga apektadong komunidad kaugnay ng naturang mga development. Samantala, pinaalahanan ng National Capital Region Police Office na ang pro-Duterte rallies na dapat ay kumuha sila muna ng permit bago magsagawa ng pagkilos sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Sinabi ni National Capital Region Police Officer Chief Police Brigadier General Anthony Aberin na inaasahan na nila ang mga pagtitipon matapos ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Paliwanag naman ito na maaring payagan ito kung sa Freedom Park gaganawin o gaganapin ang pagtitipon. Hindi naman maituturing na Freedom Parks ang EDSA Shrine at EDSA People Power Monuments. Nakahandaan niya ang kanilang mga kapulisan sakaling mayroong magtatangkang magsagawa ng kilos protesta sa nasabing mga lugar. Karagdagan pang balita, naniniwala ang mga lider ng Kamara de Representantes na hindi magtatagal ay haharap na rin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa
sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang naging partisipasyon sa war on drugs campaign ng Duterte administration kung saan ay libu-libo umano ang naitalang nasawi. Natanong itong si House Assistant Majority Leader Jude Asidre at yan ay kaugnay ng posibilidad na ipag-utos na rin ng International Criminal Court ang paghuli kina De La Rosa at iba pang personalidad kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumang-ayon naman si Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng lalawigan ng La Union na nagpahiwatig na mga nagaganap na hakbang ng International Criminal Court ay nagpapakita na maaaring sumunod na rin ang paglalabas ng warrant para doon sa iba pang mga respondents. Samantala, iginit naman ni House Assistant Majority Leader Hilbong Galon ang kahalagahan ng paggalang sa proseso ng batas. Si De La Rosa ay isa sa mga pangunahing nagpatupad ng kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim yan ng Duterte administration at hindi nakita sa publiko nitong mga nakalipas na araw matapos ngang maaresto at dalhin itong si Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Kinwestiyon naman ni Ortega ang biglang pagkawala ni De La Rosa lalo't dati itong tahasang nagsasabing handa siya na harapin ang International Criminal Court. Nananawagan si Asidre kay De La Rosa na igalang ang batas dahil bilang halal na opisyal tungkulin niyang sundin ang mga legal na prosesong umiiral. Hinikayat niya si De La Rosa na sumunod sa proseso ng International Criminal Court na binibigyang diin na ang pananagutan na isang pangunahing tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Idinagdag pa ng mambabatas na dapat itong ituring ni De La Rosa bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa bayan at dedikasyon sa hustisya. Mamaya may mga update pa tayo niyan mga kabombo mula sa ating reporters dyan sa bahagi ng kamera. Si former President Rodrigo Roa Duterte posibleng makalaya pansamantala kung hihilingin ito sa International Criminal Court. Ilang makasabwat maaring arestuhin at dalhin din sa the Netherlands. Kaugnay niya, narito ang detalyeng tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng isang abogado na posible umano magkaroon ng pagkakataon na makalaya pansamantala si former President Rodrigo Roa Duterte mula sa pagkakakulong. Ito ay kinumpirma mismo ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kung saan ibinahagi niya na maaaring humiling ng ganito sa ICC ang dating Pangulo. Ayon kasi sa kanya, may pagkakataon si former President Rodrigo Roa Duterte na mag-avail ng bail o tinatawag na interim release nang siya'y ikulong sa The Hague, Netherlands. Pwede siyang mag-bail. Ang tawag dyan ay interim release. At yan ay isang tanong lagi naman sa kung sino man, lalo na merong presumption of innocence. Pangalawa, yung usapin ng humanitarian kumbaga circumstances, pwede pa rin siyang magsabi na kailangan nasa labas ako. So, interim release. Ngunit paglilinaw naman niya, wala pang pagkakataon na nagbigay o pumayag ang International Criminal Court na magkaloob ng ganitong uri ng hiling sa may kaparehong kaso ng dating Pangulo. Mahina umano kasi ayon sa kanya ang posibilidad na pagbibigyan ito kung hihiling man ang interim release sa kanyang naturang kaso. Sa kaugnay pang balita, sinabi din ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, na posible ding ihabol ng naturang hukom ang pag-aresto sa iba pang kasabwat ng dating Pangulo. Ngunit sinabi nito na mayroon pa ring tiyak na basihan hinggil rito dahil ang itinuturo umunong responsable sa kaso ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Patungkol dito, magkaiba sila din ng level ng kumbaga perpetration. Kumbaga indispensable. Kapag wala, hindi magaganap ang lahat na ito. Pag si Bato de la Rosa ba ay wala sa eksena, matutuloy ba yung war on drugs? Talagay ko, oo, pwedeng maglagay ng iba pa na chief of police itong si Duterte. Pero hindi ko isinasara ha, na yung iba rin ay maaaring ihabol dito sa kasong ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinasura ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga agam-agam na maaaring magresulta
sa kaguluhan ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong crime against humanity sa International Criminal Court. At iginiit nila na ang Pilipinas ay matatag sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng lalawigan ng La Union, ang mga pagtatangka raw ng mga kaalyado ng Duterte ay partikular itong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na magtawag ng pag-aaklas ay matagal nang ginagawa para pahinain ang Administrasyong Marcos ngunit wala namang nangyayari. Sabi pa ng mambabatas, pipilitin gumawa ng mga ingay ng kampo ng mga Duterte sa pamamagitan ng protesta pero hindi anya ito mauwi sa kaguluhan. Sumang-ayon naman si Assistant Majority Leader Judas Isidre at sinabi na bagamat may mga gumagawa ng ingay ay wala naman silang malawak na suporta mula sa taong bayan. Tinukoy pa ng mambabatas ang matatag umanong pulisiya ng ekonomiya ng Administrasyong Marcos at profesionalismo ng mga alagad ng batas at ang pagbibigay ng halaga sa hustisya kaya nananatiling matatag ang ating ekonomiya. Idinagdag pa ni Isidre na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi isang panghuhusga sa buong sistema ng hustisya sa bansa kundi isang patunay na maaaring gumana ang international law at pati na ang mga mekanismong nakapaloob dito kapag nabigo ang lokal na pagpapatupad dito sa ating bansa. Ngunit hindi anya maaaring sabihin na ang pag-aresto ng International Criminal Court kay Duterte ay pagsuko ng ating soberanya. Binigyang diin pa ni Isidre na ang pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbabalik kay Duterte sa International Criminal Court ay naaayon sa umiiral na lokal at international laws, bagay na hindi naman pinapaboran ng mga kaalyado ng Duterte Group kung saan ay naninindigan sila na labag sa batas ang ginawang hakbang ng paghuli sa dating presidente. Yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananatiling valid kahit daw hindi prinisinta ang hard copy ng warrant of arrest. Ayon yan sa National Bureau of Investigation. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Jai nananatiling valid at hindi isang uri ng state of kidnapping o maski ng isang illegal detention ang naging pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte noong Martes, Marso 11 ayon yan sa National Bureau of Investigation. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo kay NBI Director Jaime Santiago kung nananatili nga bang valid ang naging proseso ng kapulisan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo, sagot ni Santiago basta niya sigurado na mayroong warrant of arrest kahit hindi man ito dala ng mismong maghahain ay pwede pa rin arestuhin ang isang personalidad. Anya bilang isang police officer, maaari naman anyang damputin ang isang personalidad at sa proper forum o mismong sa opisina na mismo, ihain ang naturang warrant of arrest. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Pag yung tao na ito, alam mo may warrant, kahit na hindi mo dala ang warrant of arrest, nakita mo at sure ka na may warrant of arrest, pwede mong arestuhin yan. Pagdating sa opisina, ordinarily, no, yung halimbawa, alam ko na itong tao na to ay wanted for murder. May warrant of arrest. Nakita ko, hindi ko dala yung warrant. Pwede ko siyang damputin. Being a police officer, daling siya sa presinto, magngangawaman siya. May warrant ka. Doon tayo sa opisina, papakita ko sa'yo. Pagdating sa opisina, isampalin mo sa kanya yung warrant of arrest. Ganun po yun. Even if you don't have a copy of the warrant of arrest, you can arrest a person na whom you know na merong warrant of arrest. Matatandaan naman, Bombo Dennis and Bombo Jai, na iginiit ng kampo ng dating Pangulo na wala umunong maayos na dokumento na inihain kay Duterte nang arestuhin ito ng mga kapulisan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ani pa ng legal counsel ni Duterte, illegal detention ang ginawa sa dating Pangulo na siya naman ding ipinaliwanag ni Santiago. Paliwanag nito, maaari silang magdala ng kahit anong dokumento na sumusuporta bilang warrant of arrest sa mismong pag-aresto sa isang personalidad at saka na lamang questionin sa Korte Suprema. Dagdag pa ng direktor, wala niya siyang nakikitang irregularidad sa naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil mayroon namang warrant of arrest at alamaan niya ng kapulisan na mayroong isisilbing warrant sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago.
maaari silang mag-allege ng kahit ano, no? And then they can question that sa proper forum. Questionin nila yun sa Supreme Court. But as far as the police officers, the nag-implement ng warrant of arrest are concerned, wala akong nakikita na irregularity. Walang illegal detention doon, may warrant ka eh. Samantala, nauna na dito ay sinabi na din ni Santiago na nananatiling may jurisdiction ang International Criminal Court na imbestigahan ang mga naging kaso ng extrajudicial killings sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte dahil hindi pa naman anya kumakala sa ICC ang Pilipinas sa mga panahon na iyon. Ngunit giit din ni Santiago, hindi na mahahabol pa ng Korte ng Pilipinas ang kasong ito ng dating Pangulo. Bombo Dennis, Bombo Jai. Okay, nais ko lamang malaman na Bombo Bea kung itong National Bureau of Investigation ay meron din partisipasyon sa pagkalap ng mga data o information related doon sa mga kinakaharap na kaso ni former President Rodrigo Duterte. Isinusulong ni dating Senator Leila de Lima ang pagtatag ng pondo para naman sa mga biktima ng extrajudicial killings. Yan ay sa ilalim ng isinagawang War on Drugs campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ni de Lima matapos na arestuhin si Duterte noong araw ng Martes sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court para naman sa crime against humanity. Layunin ng compensation fund na bigyan ng suporta ang mga pamilyang naiwan ng mga biktima ng madugong kampanya laban sa illegal na droga at ang iba na napagbintangan lamang. Ayon kay de Lima na hindi ang nag-iisang biktima lamang ang dapat na maramdaman ng mga kaanak na naiwan kundi nagsama-sama at nagtutulungan ang mga biktima ng kahalintulad na kawalan daw ng katarungan. Matagal na ang kritiko ni Duterte si de Lima na nakulong naman noong 2017 sa umano'y pagkakasangkot sa issue ng illegal na droga ngunit napawalang sala ng korte at pinalayo noong taong 2024. Sa pag-aresto kay Duterte, sinabi ni de Lima na panahon na upang harapin naman ito ang mga kaso niyang nandun nakabinbin sa International Criminal Court. Ayon pa sa gobyerno, mahigit 6,000 katao ang naitalang nasawi sa war on drugs, ngunit tinatayang 30,000 ang tunay na bilang batay naman sa ibang mga o itong mga independent rights groups na nagsagawa rin ng sariling pag-aaral. Samantala, nakahanda na umano ang dalawang self-confessed Davao Death Squad member na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas na harapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ang dalawang self-confessed hitman ang inaasahang tetestigo at ipepresenta ng prosecution team oras na simulan na ang pagdinig sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Ayon kay Father Albert Alejo, isa sa mga board member ng International Human Rights Organization na No Peace Without Justice, matagal nang hinihintay ng dalawa na makaharap ang dating Pangulo. Sina Matubato at Las Cañas ay kapwa nasa protective custody ng International Criminal Court, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa inilalabas ang kanilang kinaroroonan. Ayon kay Father Alejo, kapwa mga insider ang dalawa at kabisado nila ang sistemang ipinapatupad ng dating Pangulo sa kanyang mga kampanya laban sa illegal na droga mula noong alkalde pa siya hanggang noong naging Pangulo ng Pilipinas. Mahalaga rin anya sa isa sa gawang paglilitis na mayroong mga testigo na umaako ng kanilang involvement o pagkakasangkot sa isang krimen at nakahandang sabihin ang mga nalalaman o akuin ang mga kasalanan. Maalala ang dalawang self-confessed hitmen ang una na ring tumistigo sa ilang serye ng mga pagdinig mula pa noong panahon na nanunungkulan si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Karagdagan pang balita, inulan ng apila ang social media page ng Philippine Embassy dyan sa the Netherlands. Yan ay kasunod ng tuluyang pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo naman sa The Hague. Una kasing inilabas ng embahada ang isang statement na naghahatid ito ng consular assistance doon sa dating Pangulo at pagdating niya sa naturang bansa ay may mga kaukulang tulong na ipagkakaloob kasama ng pagbibigay ng winter clothing, healthcare at iba pang packages. Maraming mga supporters ng dating Pangulo ang nagpadala ng kanilang mensahe sa embahada at humihiling na tulungan ng dating presidente sa kanyang mga pangangailangan. Ilan sa kanila ay humiling
na ibigay sa dating Pangulo ang respeto at paggalang na nararapat at takma sa isang nagsilbing presidente. Ilan sa mga supporters din ang umapila diyan sa embahada na maging fair at huwag pairali ng political color sa pagtrato sa dating Pangulo. Kahapon mga kabombo ay marami mga Pilipino na ang nagtungo sa International Criminal Court Headquarters diyan sa The Hague upang subaybayan ang pagdating ng dating Pangulo. Ang ilan sa kanila ay nagdala pa ng mga tarpaulin kung saan ay nakasulat ang kanilang mga pag-aalala at yung pagmamahal daw sa dating presidente. Una na rin kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas na dumating ang eroplanong sinakyan ng dating Pangulo dyan sa paliparan sa Rotterdam at iba pang mga detalye ang kanilang inilabas. Pagdating naman ng dating presidente ay tuluyan siyang ipinasakamay sa Judicial Cooperation Unit ng Office of Registry ng International Criminal Court. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.